Story time! Noong bata pa ako, laging sinasabi ng mga matatanda na huwag maglaro sa likod ng malaking puno ng mangga sa aming bakuran, lalo na kapag mag-aagaw dilim na. Hindi ko naintindihan kung bakit, pero bilang isang batang curious, hindi ko napigilan ang sarili kong tuklasin ang sinasabi nilang sikreto. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng laro, naisipan kong lumapit sa puno. Nang makita ko itong muli, tila mas malaki at mas misteryoso ito kaysa dati. Habang papalapit ako, napansin ko ang isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng lilim ng mangga. Nakasuot siya ng puting damit at tila nakatitig sa akin ng malamlam. "Halika, iha," tawag niya sa akin. "Gusto mo ba ng kwento?" Bagamat kinakabahan, lumapit ako sa kanya. Nakangiti siya, ngunit ang mga mata niya ay tila puno ng lungkot. Sinimulan niyang ikwento ang isang batang babaeng naligaw sa kagubatan at hindi na nakabalik. Habang nagkukwento siya, pakiramdam ko'y lumalamig ang hangin at unti-unting nagdidilim ang paligid. Nang makita nila ang batang babae, patuloy niya, wala na siyang buhay at ang kanyang espiritu ay nanatili sa ilalim ng puno, naghihintay ng makakasama. Bigla kong naramdaman ang malamig na hangin sa aking batok at napatingin ako sa puno. Wala na ang matandang babae. Sa halip, nakita ko ang isang batang babae kasing edad ko na nakatitig sa akin mula sa likod ng puno ng mangga. Nakangiti siya, ngunit ang kanyang mga mata ay malamlam at puno ng hinagpis. Sa takot, tumakbo ako pabalik sa bahay at hindi na muling lumingon. Kinabukasan, ikinuwento ko sa aking mga magulang ang nangyari. At sinabi nila sa akin na ang puno ng mangga ay dating lugar kung saan may nawalangang batang babae noong panahon ng giyera. Simula noon, hindi na ako lumapit sa puno ng mangga kapag nagdidilim. At tuwing gabi, sa tuwing maglalakad ako papalabas ng bahay, pakiramdam ko'y may mga matang nakatingin sa akin mula sa likod ng mangga.